Good morning mga iyay! It's Monday kaya back to work na naman tayo. Eto, papasakayin ko lang yung alaga ko sa kanyang school bus at pagkatapos niyan ay mamalengke na ako. Tingnan nyo, ang dami kong dala. Kasi natutulog siya sa school. Kaya every Monday may bit-bit kaming mga kumot niya. So ayan, dumating na ang kanyang school bus at ako naman ay sasakay ng minibus papuntang palengke. Ito nga pala ang mga bibilhin ko for today dahil yan lang ang aming kakainin mamayang gabi. Dito nga pala kami sa bundok nakatira. Kung nakikita nyo, ang daming punong kahoy. Wala palang bilihan dito sa amin kahit 7-Eleven. At ang market ay malayo pa. Kailangan mo pang mag-minibus. At pagbaba mo ng building namin ay kagubatan ang bubungad sa iyo. And finally, nandito na ako sa market. Araw-araw pala akong present dito kahit na konti lang yung bibilhin ko. At dito nga pala sa wet market, meron din kami mga suki dito kung saan kami bumibili ng gulay o di kaya karne. Dito lang pala ako sa Hong Kong nakakita na ang daming varieties ng mga gulay dito sa kanila. Ang dami mo talagang pagpipilian. Minsan nga akala natin damo lang sa atin ay ginugulay pala nila dito. Bibili mo na pala ako ng tinapay kasi naman si Amo nakalimutan niyang bilhan ako ng tinapay kahapon. So ngayong umaga nagkape lang ako at hindi ako nakapag-almusal. Araw-araw pala tinapay at kape lang ang aking breakfast. Dito rin ako araw-araw bumibili ng tinapay. Suki na ako ng panaderya na to. At syempre, dahil ako yung kakain, ako din yung pipili kung anong gusto kong kainin, Chars. Pero syempre, yung pinakamura yung bibilhin ko. Dahil alam ko namang medyo kuripot yung aking mga amo pagdating sa bagay nito. Lahat pala ng bibilhin ko, kailangan kunan ko ng resibo kahit $5 lang ito. At pagkatapos niyan, ay bibili na ako ng karne ng baboy. 40 Hong Kong dollars lang pala yung bibilhin ko. Buti nga ngayon 40, dati nga 20 lang. Isasahog ko lang ito mamaya sa udong kasi ngayon ang dinner namin. At pagkatapos niyan ay bibili na ako ng udong dito sa frozen store. Dito rin pala ako bumibili ng mga frozen seafood o di kaya frozen meat. Kadalasan kasi puro frozen yung niluluto namin kasi yun ang mas mura kaysa sa fresh talaga. At pagkatapos, didiretso na ako sa suki ko ng gulayan. Bibili ako ng mushroom para sa udon mamaya. At syempre, bumili na rin ako ng gulay ko para sa aking lunch. Kadalasan gulay lang yung binibili ko sa pera nila. Pero kapag gusto kong kumain ng masarap, halimbawa kung gusto kong kumain ng mga seafood o di kaya fresh na isda, ay bumibili ako gamit yung sarili kong pera. Kaya nga medyo logi ako dito kasi kung tutusin yung food allowance ko ay hindi ko maubos sa isang buwan. Kaso hindi naman nila yun ibinibigay sa akin. At hindi rin naman ako basta-basta bumili ng sarili kong pagkain gamit yung pera nila. Kasi nga sila yung nagbabudget ng pagkain namin at taga-pamalengke lang ako. And finally, tapos na akong mamili. So pupunta muna ako dito sa park at kakain kasi nagugutom na dito ako. Lang to mismo sa harap ng wet market. 9:30 na kasi ng umaga at hindi pa ako nakapag-almusal kaya nagre-reklamo na tong mga alaga ko sa tiyan. So ayan mga iyay, tapos na akong mamalengke. Kaya naupo muna ako dito sa park at kakain ng tinapay. Kasi nakalimutan ni Amo na bilhan ako ng tinapay kahapon. So eto mga iyay, kakauwi lang natin galing palengke. Ito yung aking mga pinamili. Ito yung udon. Ito yung dinner namin mamaya. Tapos ito namang choy sam. Ito yung pagkain ko. For my lunch. So hanggang dito na lamang for today's video. Thank you for watching. Hanggang sa susunod.